host, model, cosplayer, voice actor, screen actor. Dude, yun yung yun yung question ko sa'yo. Yun na akong Ah, question sa'yo. okay bro. Sa lahat ng yun, saan ka most ka nag-a-identify na, well, actually may kulang pa ako dito sa notes ko, toy collector. Toy Saan collect. yung identity mo, saan ka most, kasi ang dami mong ginagawa eh. Oo nga eh. That is a good question. Kasi ano siya eh, yung kaya iba-iba yung naging identity ko sa ganyan. Kasi different years yun eh. Like, for example, ako as a model, nag-start ako before. And then I shifted to hosting. And then, well, yung toy collector, it started, kailan ba? 2007. Pero hindi pa ako hardcore, collector. Kasi I was just starting. 2009, nag-start ako mag-model. Tapos, mga years after, saka naging host. Tapos nag-cosplayer. Yung voice actor, hindi naman talaga naging, hindi naman ako naging kilala as voice actor. Well, on some, siguro just for a few months kasi thank you sa Eat Bulaga, they gave me an exposure doon sa segment nilang Ka-Voice. Nakilala ako ng mga tao doon as Alvin the Chipmunk kasi yun yung tumatak na boses ko. So, there were also times na nag-segment host ako for Eat Bulaga. Unfortunately, kasabayan yun yung yung Aldab. That's why parang si Aldab nun pataas. Kaya nawala kami sa eksena. Kaya galit ako sa Aldab. Hindi, joke lang. But, yung question mo, napakahirap niyan, pare. Kung ako kasi tatanungin, ang daming nakakakilala sa akin as toy collector. As cosplayer, kasi Loki at saka Jotaro ako, doon ako kilala sa community. Tapos, siguro, as a host, well, ako as a model kasi yung Calbee ko, di ba? Calbee Honey Butter, yun yung naging kilala din ako somehow. Well, though may mga exposures naman ako sa TV, like sa mga GMA, ABS, sa mga teleserye before. Pero yung tanong mo, grabe yan. Hindi ko naisip yan, dude. Saan yung actually nakita nga kita nagulat ako dun sa, ano ba to? SM Appliance yata yun or something. Robinsons, yes. Robinsons, diba? Grabe, So parang thankful sabi ko, ako doon. oh my God. Parang na-stalk ako nung makita ko, like, oh yeah, killing it. Pero yun nga, saan yung pinakamalapit sa puso mo? Like, kung pipili ka ng isang linya Kung dun. Or, pipili. I guess yung identity mo, di ba? Kasi lahat naman tayo may default na Mhm. parang, default state tayo na pag-racket ka o Oo. ganun. Alin yung pinaka malapit sa'yo na uunahin mo talaga na, kumbaga kahit, kumbaga Para yung sa top akin, priority o saan yung top pinaka priority, identity, yeah. yung kung Oo. ano. Yun, siguro yung yan, mas specific yung question, mas medyo madali yan para sa akin. I wanted to be, yung mas kilala ko as a host. Oo. As a Paano ka host. paano ka nagsimula diyan, bro? Sige, diyan natin simulan kasi nakuwento mo rin 'di ba na yung yung ibang mga aspects ng, of course, show business 'di ba? Mhm. Pero start tayo halukay. Sige, Origins man ng Joe Starscream. Joe Starscream. So yung hosting stuff mo, ano yung naalala mo pa ba yung first Ha. gig mo ever or another step back? Paano ka Ah, napunta doon? Bata ka pa lang ba? Nag-host ka ba sa Mirror? Yung hindi. mga ganun? Paano ka Hindi, napunta bro. sa linya, bro? Sige. Um, Kasi before, hindi ko talaga naisip na mag-host ako. Kasi I wanted to be a voice actor lang. Nung ito yung during the time na parang nagmo-model ako. So, sabi ko after ko mag-model, siguro ito yung gusto ko mangyari, maging kilala ko. Kasi there were times na may gig ako sa ABS-CBN
ng yung mga dubbing, ganon. Mhm. Tapos, ayun, speaking of dubbing, I was also, a lot of people do not know this, pero ako yung naging voice actor dun sa Starscream ng video game na Transformers Human Alliance. It's actually an arcade game sa mga time zone before. So, yung Starscream doon, yun, men, bragging rights yun para sa akin. Sobrang hindi ko in-expect na makukuha. Hindi nga lang siya masyado nag-click, but for me, it was something na pwede kong ipagmalaki. Sayang nga hindi ko maalam kung paano ko makikita yung mga credits doon eh. I don't know how. But, yeah. Ayun. Tapos, paano ba? Sa hosting, kasi there was a time before na parang naisip ko na, damn, yung modeling, late kasi ako nag-start. So, parang hindi ako pwedeng tumagal sa ganito kasi ang daming mga younger generation na parang sabi ko, damn, ako dito, magmumukha akong tito sa mga to. So, parang I had to think of something and yung career path ko, sabi ko, magaling naman ako magsalita. So, ayun, that was a time na parang nag-decide ako na parang, sige, try natin to mag-host ako. Tapos, ayun, there were events na sa modeling ko. There were events na may parang opportunity siya na parang yung semi-hosting ang dating. Paano ba? Kasi parang pag nasa event ka, minsan pag ikaw yung nagsasalita, so, ayun, yun yung parang chance mo na parang parang ikaw yung nagli-lead. So, it's somehow hosting na rin. So, being a model is, depende kasi yun eh. May mga model kasi na yung hindi nagsasalita, yung mga tipong fashion show. But, napagdaanan ko yan eh, yung iba-ibang klaseng modeling eh. So, yun, yung may mga fashion show. Tapos ako as a brand ambassador, yun, brand ambassadors usually, meron ding mga usher na mga models. Yun yung mga parang simple, hindi masyado nagsasalita. Usually for display lang yung mga ganong models eh. So pag may mga event ka sa mga Shangri-La Hotel, yung mga prestige event, di ba may mga gwapo or mga magagandang nakatayo dyan. So they will just assist you for some things but not really talk a lot. Tapos meron naman yung mga brand ambassadors that what they do is that parang somehow they do the talking and they represent the brand. So like for example sa Globe, yan, nakapag-work ako sa Globe before and it actually it was actually a good experience for me kasi doon nahasa yung people skills ko na pakikipag-usap sa mga tao. Kasi pag nasa parang customer service ka, kasi ako kasi may mga tao nag-i-inquire sa mga plans. So what I do, I tell them, ito sir, this is the best one for you, ganyan. So, ayun, ganun siya. Yung small things, nagiging yun sa akin, parang experience yun, nakakadagdag sa experience, and then it helped me to be more confident when it comes to talking to some people and in front of people and hanggang sa mas malaking crowd, ganon. Ayun. So yung voice act, 'di ba sabi mo kanina voice acting. Tapos napunta ka modeling. Ano ba 'yun, like naging conscious choice mo ba 'yun na parang I need to shift or circumstantial yung nangyari na parang bigla na lang napunta ka doon na kasi may mga ganung times 'di ba na biglang napunta ka na lang sa ganung racket or naging is it yung stepping stone ba ang dating nung voice acting, tas gaya nga nung nabanggit mo na na aldab ka natabunan yung attention di ba? Siguro kasi yung time na nag-start ako sa dubbing, kasi ito rin yun during a toy convention, ito yung time na na how should I say it? Kasi nag-start ako mag-collect mga 2007, 2009.
hindi pa ako ganun ka sikat mag-model nun eh. I was just starting at that time eh. So, dun sa toy convention, sumali ako sa isang competition. There was this parang small contest sa Toycon. Sa Mega Mall pa ito. Tapos, ang nangyari kasi, sabi niya, for those people who are interested, may nakita kasi ako yung parang banner. Tapos, ayun nga, yung voice acting related. So parang I took a shot. Parang trinay ko siya tapos gumawa ako ng skit doon sa sa yung entry ko kasi ang ginawa ng mga tao doon um, iba-ibang voices. Actually may iba doon magagaling. Siguro ang kinaiba nung sa akin kasi what I did was I made a scenario. Parang itong mga characters nito kasi sila ginawa nila sample ng mga character voices yan sige marami okay good tapos ako ginawa ko para may kwento. So kaya siguro ako nanalo and that was actually the time that I got a free workshop and from there yun na yung parang naging susi ko papunta dun sa dubbing but ang problema lang kasi sa dubbing hindi siya ganon kalaki magbayad and at the same time para sa akin medyo politika at that time and siguro naman I mean sa lahat naman halos may politika no it was I felt bad about it kasi parang ang weird lang ng feeling kasi kung sino yung mga sikat sila lang yung may mga roles na magaganda they have this audition pero nag-audition sila pero parang wala ring silbing audition kasi ano ba nangyari? Yeah, I'm just sharing this based on my experience tapos ayun parang ang nangyari lang kasi is that parang nag-audition may mga napansin ako na hindi naman bagay yung boses doon sa character kasi character binata tapos yung boses niya parang yung very manly na porket maganda yung boses yun yung kinuha kasi ganito pala dito so yun yung feeling ko so sabi ko sige I'll just go with the flow lang ako pag may project sige ako kilala ako or kinukuha ko mostly sa mga character voices kasi hindi naman aminado naman ako na hindi ganoon kaganda yung boses ko. Hindi siya medyo deep na parang ganto, 'di ba? Hindi naman siya ganoon. Pero ayan, medyo high-pitched yung voice ko. And ayun, may mga character voices. Yun nga, kaya nga may mga Starscream voices, mga chipmunks, mga matataas na boses usually kaya ko eh. So, minsan boses babae pa nga ginagawa ko eh. So, ayun. So, nung yan, gaano ka katagal nag-voice before shifting into, the visual? Kasi 'di ba, yung voice is yan nasa behind the behind the camera ka eh. Behind the camera, yes. 'Di ba? Na nakikita ko nga. Actually, interested din ako sa ganyan eh. Pero, 'di ba? Kasi it sounds fun. Yes, it is. Tapos yung nakikita ko minsan yung yung sa mga mall, yung may mga ganun eh, 'di ba? Na parang okay ganito. Pero may ibang voice acting nga na voice dubbing na yung yung na dinaanan mo rin na sinisync ba yun or 'di ba parang kunyari Doraemon ganun tapos papanoorin mo tapos 'di ba parang maggaganon ka. So, tapos na-fed up ka dun sa ganong politikahan kasi maybe ganun talaga kasi nga I guess pag bago ka sa eksena may mga established na sila kumbaga may mga suki na rin siguro, 'di ba? May mga suki na sila so parang kumbaga afterthought ka na lang eh. Kailangan mo ring makipag-anuhan sa kanila, makipagsabayan eh I guess portfolio na yung labanan, I guess reliability rin na 'di ba? So from there I guess rin brutal din pala yung competition sa ganyan sa voice acting.
Tapos ano yun, ano yung tapos napunta ka sa Hmm. hosting/modeling, 'di ba? Hindi actually halos sabay ang modeling and voice acting kasi, um, hindi pa ako sikat na model nun, kasi bago-bago lang din. I think that if I could still remember it right, mga around 2008, 2009 or 2010 yun. And yun nga, that was the time na baguhan lang ako sa modeling din nun. Kasi I still remember yung first project kong, hair project nga ako na yung sa modeling ko eh. Mm. So, hair show pare. Would you believe that? Pero, yeah. Oo, Nakakatawa yun, yun. So yun yung Mm, first gig mo, hair modeling hair for show, hair yes. products or ano 'to, hair Hindi, products or designing or ano, something? it was actually for L'Oreal. Tama ba? L'Oreal Matrix yung brand eh. Oh, parang ganon. So, may mga ano sila, may hairstylist and actually may isa sa mga sikat na hairstylist doon. Si Ino Amoyo ba yun? Ayun. At that time sikat siya actually hindi ko na wala na akong balita kay Ino eh. Ayun, sikat siya na yun hairstylist and parang yun may mga collaborations sa mga ganon, sa mga brands. So may mga Hair Asia pa nga yun. So yeah, Hair Asia was my first modeling project. Ano yun, man? Ah, ano yun, may go-see rin? I mean, Oo, para sa oo. kapakanan nung mga Listeners. listeners din, 'di Yep. ba? Like, na walang idea. Kasi wala rin akong idea. Mm, Model, 'di ba? Like, mm, paano ba yung proseso nun? Kasi bago eh. Baga unang sa mm. abak mo eh. Oo. Ano yung mga dinaanan mong process to give, Ah, I guess, an idea para sa kailangan nila? Ano yung, I guess, nag-prep ka ba or ah. mga ganong stuff, man? Oo. Siguro best advice ba or sige experience ko muna yung sasabihin ko. Yung experience ko doon, that was actually not the first time na nag-audition ako. Go-see ang tawag doon, yung pupunta ka doon sa casting or audition. Tapos isi-screen nila, titingnan nila yung mga models na nag-audition, kung sino yung bagay, sino yung gusto nila. And siguro at that time, my hair was medyo mahaba and parang willing naman ako ipa-trim. Tapos yung hair ko rin kasi at that time, I mean hanggang ngayon naman wavy. Mm. So parang dinagdagan lang ng konting character yung hair ko tapos kinulayan din. Ayun, yun din kasi pala when it comes to Hair Asia, expect mo talaga na yung hair mo may babaguhin. Kasi it's a hair show eh. Parang ganon. So, ayun, if your hair is black, it's possible na gawin nilang blonde, gawin lang red, blue. And at that time, I was open for yung mga exploring stuff. So, para sa akin, sige, okay lang, ganun. At saka hindi naman, ang hair color din pala sa ginawa sa buhok ko is medyo brownish na, paano ba, may mga streaks. So, maganda pa rin, maganda. Maganda yung pagkakagawa sa hair ko. Impressed ako doon. Tapos yun, nagkaroon din ako ng, parang nasa magazine din ako nung, parang, paano ba, hindi bang brochure yun eh, pero may parang leaflets, nandun din yung, Mhm. ako yung naging model, parang ganon. Kinuha nila ako para package yung ganon. Kaya, masaya yung, na yun, yung first project ko. Mga Tapos ilan mga hmm, ilan kayo na nag-audition. ilan yung yung Ah, usually sa mga ganyan-ganyang kunyari go-see, 'di ba? Kunyari mm, ako, let's say gusto kong yeah, oo, I wanna get this. Yung oo, expectation ba, mga ilan, mm. 100 out of 100 gano'n? Mga ilang percent yung nakukuhang like ikaw na talaga, parang gano'n? Minsan ang go-see, minsan sinasabi nila kung ilan yung kailangan. So, sorry. Ayun, parang
there are times na sasabihin na looking for 2 male, 2 female, or 2 male, 6 female, or minsan hindi nila sasabihin sa audition. So, it's actually a risk if you want to go there or not. If, if minsan may feeling ka na, kaya ko to or makukuha ko tong project na to. Ganon. But, yun, sa audition na yun, I think out of siguro mga 15 to 20 male models, dalawa lang kami nakuha. Or dalawa lang kasi yung kailangan. Ang nakuhang isang guy was actually as a Caucasian. Caucasian siya. Nagulat nga rin ako. Sabi ko, pang ano ba pala datingan ko parang pang international lang. Parang gano'n. Parang gano'n yung feeling. Yun na yun. Oo, kasi sabi ko, shit, may kasabay ako international. Hindi ako rin, parang gano'n din. Pero yung peg ko rin naman kasi ako, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Kasi gusto ko rin yung peg ko kasi is Japanese. So, kaya nagpapalong hair ako, yung parang minsan samurai look or parang gano'n. Kasi gusto ko talaga maging mukhang Japanese. So, for the girls naman, there were a lot of girls kasi marami kailangan ng girls. So, I think there were 8 female models na kinuha out of, yun siguro baka mga 30 na models ang pumunta ron. Again, when you go to an audition or casting, you need to dress to impress. Tapos, minsan kasi, it's not actually, minsan hindi tinitingnan usually sa looks yan I mean sa itsura kung paano mo dalhin. Yun yung labanan doon. Kahit na parang minsan sasabihin natin yung exotic look ng tao kahit hindi mga ganun kagwapo or kaganda. Pero kung kaya dalhin, kaya men. Yun. Nakukuha yung mga ganun. That's when it comes to hair and sometimes to fashion shows. Sa damit. Yun. Fashion, you mean damit and apparel and gano'n. Yes, mga gano'n. Pero yung sa best example ko yung hindi talaga masyado kino-consider yung face pag sa hair show gano'n. Hindi naman na kailangan ng gano'n kagwapo. But yun, pag sa mga fashion shows minsan it matters yung itsura mo. Pwedeng sobrang gwapo mo or sobrang exotic alam mo yun, hindi ka gwapo pero may dating. Ganon. Gaano katagal mo na Chong to simula dun sa first gig mo? Like, until now, di ba? Kumukuha ka pa rin ng, of course, racket na. Kahit paano, alam mo na yung medyo ins and outs nung di ba, nung racket. Gaano katagal na men? Simula nung first gig mo? Kasi ang first gig ko nasa around 2009 pa yun Yun yung unang pagkakaalala ko yung sa hair show nga. Tapos nun, sobrang konti lang talaga nun. Kasi ito rin ang nangyari. Diba model ka? Model yung mga ganyan-ganyan. Kasi pangarap ko rin yung maging fashion show model So, at a certain point, naging totoo naman na yun, nasama ako sa Philippine Fashion Week. Special thanks to Dave Ocampo. Ayan, siya yung isa sa mga kumuha sa akin na sa Philippine Fashion Week. Actually, pag nasa Philippine Fashion Week ka, it's something na parang bragging rights din. Kasi not all people or not all models nakakalusot sa Philippine Fashion Week. Kasi prestige yun Pag sinabing Philippine Fashion Week, oh my God, oh shit, Philippine Fashion Week ka, parang taas kamay sa'yo lahat ng mga ibang models. And again, kasi nga, mayroong mga models na yung mga ushers, mayroong mga brand ambassadors, meron din yung mga fashion models. Meron din commercial, iba-ibang klase mga models So, ayan, yun yung mga iba-ibang nasabi ko na klase ng mga models. Pwedeng sa event ka lang, pwedeng sa fashion show, pwedeng sa commercial. Sa commercial kasi, ang kinaiba naman doon, hindi kailangan ng height requirement. Kasi camera lang naman yan Usually, itsura lang naman ang tinitingnan dyan. Diba? Paano yung mga facial expressions mo? Ganon. Ganon naman ang pinagkaiba nun. So, medyo mahaba-haba rin yan kung pag-uusapan ng
commercial, pinagkaiba niyan. Pero yun, yung sa fashion show, that was actually one of the things that I really wanted to be. Pero ang siguro para sa akin at that time, yung nahirapan din ako na yung sumabay sa mga models kasi ang yung kailangan lagi kang glamorous, hindi naman ako gano'n. Trabaho lang kumpara sa kumbaga parang luma-lifestyle model 24/7 ka. Parang Kasi gano'n I yung see some datingan. people na, alam mo yun, yung rubbing elbows kay ganyan, kaya makakakuha ng project, sama lagi kay Mhm. gano'n. So, I'm not the type of person na yung gano'n. Kukunin mo ako kasi you know my capabilities, kaya kong dalhin, alam mo yun, hindi ako yung sisip-sip sa'yo kaya mo ko kukunin. Mhm. Yun yung ko parang, I don't know, prinsipyo ba? Parang gano'n. Yeah. Pero, yun kasi ako, pero I don't know if sinasabi nga nila, "Hindi, kailangan mong kailangan mong kiss ass para makakuha ka ng project." Ah, shit. Well, in reality, sometimes it does happen. Well, yeah, I guess yun yung I guess yan pala yung well, parang is a brutal part talaga, kasi Yep, yep. industry siya, 'di ba? So, I guess may mga yung sinasabi mong, rub ng elbow. Sabihin na Yep. natin sure, it's part of networking kasi you want to make it big in the Yeah. fashion scene, 'di ba? Sabihin na natin, Oo. yeah, it's part of your professional, I don't know, professional job, Yep, yep. maybe, and the Yeah. life. Pero I guess yun nga, yung the lifestyle-ish na, Mm. araw-araw, perhaps, yeah, it does amount to some I guess it's a factor to the success na kaya mong Mm. abutin nga, I guess, kung Philippine Yeah. Fashion Week gusto mong, I guess, pumunta ka ng Asia, may ganun ba? Ano ba yung kasunod dun? Hmm, Philippines din Asian Fashion Week, 'di ba? May hindi ganun naman. ba? Kasi 'pag Philippine Fashion Week, again, that's one of the parang most prestige sa mga fashion shows. Kasi Mhm. may mga fashion shows din sa mga iba like sa Shangri-La, iba-iba, iba-ibang fashion shows. But of course, yung dun sa sinabi ko naman kanina na hindi naman nila lahat 'yon. There are just some people lang and yun yung napansin ko. Of course, ako believe din ako dun sa mga models na talagang magaling din sila magdamit, mag-ayos, lumakad, yung parang masasabi mo, "Oh, shit, this person deserves to be talaga, yung in the Hmm. runway model yon, fashion model or runway model," gano'n. Kung i-de-describe mo yung like ano mo, talent, yung inborn talent tsaka yung skill mo in percentage pagdating sa modeling and Mm. kasi gusto mo rin siya, eh. That's, I think, a Oo. very important factor para mag-thrive ka like you do, na 2009 pa, puti, parang wow, ang tagal na yun, man. It's like Oo, more yeah, than a yeah. decade of doing it. Sure. 'Di ba? There's some part ano diyan. There's some element of discipline din diyan, 'di ba? It's a Oo. serious business din. So, dun sa uh, do you think, if you're to, describe your parang, I guess, ratio ng inborn talent, ano ba yan, 50-50 or are you 80-20 leaning on inborn talent or dumaan ka ba ng school? Like, Ano, yeah, okay, 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 I get. nag-start, 'di ba parang, 'di ba kunyari Yeah, sila workshop, Star Studio, yung mga mm, ganun-ganun, it's mga workshop, nagiging, yeah. Hindi, men, siguro gifted lang. I'm parang thankful na medyo lucky enough to say na ako, blessed na talented ako. Kasi hindi ako dumaan sa mga workshops. I mean, nagdaan ako sa workshop but I was already, parang kumbaga nagka-workshop ako sa modeling pero model na ako at that time. Parang gano'n. Yeah, sorry, I forgot. There was this time na pala, um, I attended this workshop and siya Philippine Models Week.
Si Louis Cano, he actually passed away, I think last year or 2 years ago. Siya yung isa rin na nakatulong sa akin sa ano sa as a model. Kasi sila yung tipo na if you're an aspiring model, attend ka ng workshop kasi makakatulong din siya sa'yo. Pero ayun nga, ako kasi at that time hindi rin kasi ako mapera. I did not invest on workshops or yung mga trainings, ganon. Hindi eh. Parang sabak ako dyan. Tapos nagtatanong lang ako ng mga tips sa mga fellow models, ano ba yung ginagawa, ganon. So, ayan, yun. Actually, yung isang workshop na naalala ko nakatulong nga. I did attend a couple of workshops, pero mga simple lang siya. Hindi yung talagang mahal na gagastos ka. So yun, tinuruan kung paano manamit, and at the same time, paano maglakad, how to present yourself. And ayun, sinabi nila sa akin na yung medyo nagbago raw yung yung dating ko. Siguro naman tama naman na nakatulong din sila na na nag-improve ako yung sa pananamit. Kasi parang ko raw, parang dati ang parang jologs ko manamit, parang ganon. Kasi may mga favorite ako na damit nun eh. So, yun pag mga audition, yun ang gusto kong suotin kasi ganyan. Pero hindi naman pala okay. So, may mga ganon stuff. Ayun. Yun yung parang value na makukuha mo sa workshop, I guess. Parang Oo. Yeah. industry standard looks, no? Parang, di ba, parang ikaw, the metrosexual look, mga ganong Yes, stuff. sir. Pero, like, gaano ba do you think ka-impactful yung mga workshop? Like, does it really, kunyari, ako, sabihin ko ganun, I have zero street Zero cred sa knowledge. ganyan. Oo. Like, Yep. pwede mo ba kumbaga, di ba, parang naiisip ko dyan, parang yung sa mga Miss Universe, na mga, di ba, may beauty schools di ba? Yes, yes, Parang, yes. yung mga workshop ba na yan, ano ba yan, parang, tingin mo, gaano ka-impactful siya in terms of like kung kumuha ka ng course leading into a gig, is it like a 50-50 chance or mas Yes. lalaki ba yung chance mo like It's a into 50-50. Kasi parang sugal siya. I mean, kahit namang anong workshop. Kasi ito rin yan eh. It will depend on who your mentor or kung sino yung magtuturo. Kung magaling ba siya o hindi. Kasi doon mo malalaman kung nag-improve ka o hindi di ba? Like for example, yung sinasabi mo yung sa beauty queen, syempre, pag dumaan sa workshop, ano ba yung mga pwede makuha nila, di ba? But still, in workshops, you learn. You will learn kahit konti. Kahit konti. Sugal siya, pero it's worth the shot. So, para sa akin, it's a good investment naman yung if you see workshops. But, para sa akin lang din, you need to check first kung yung kumbaga check the reviews or ano ba yung mga nagawa nilang mga workshops, what happened to these yung mga attendees ng workshop nila, kung nag-improve ba or hindi. So, doon mo rin malalaman kasi minsan may mga workshop na mahal, may workshop na mura. Iba-iba di ba? Iba yung mga offer, iba yung mga package. And I remember, speaking of workshop, ito si Paolo Billones. He's my mentor, and very proud ako na sabihin na magaling siya. Kasi I mean nung panahon dati na yung kabataan ko, nakikita ko na siya, sabi ko, shit, gusto ko maging katulad ni Paolo Billones. Ang galing niyang ang galing niyang host, 'di ba, sa mga TV shows, yung Extra Challenge. Marami siya mga nagawa. Tapos ayun, tapos yun nga, nagturo siya ng workshop. So parang nung time na yun, sabi ko, damn, ang galing nito. Yung worth it, kumbaga, yung workshop niya. So para sa akin nga, yun, yung kailangan rin, if you're going to invest with a workshop,
i-check nyo rin muna kung anong klaseng workshop. Kasi may path din yan eh. Depende rin yan eh. Bakit ka ba kumukuha ng workshop na yan? Ano ba yung gusto mo mangyari? Parang ganon. Parang Oo, RPG iba eh. din, no? Parang Oo. mag-ano ka eh. May parang skill tree ka na kailangan anuhin na yung ang parang sabi mo, iba sa commercial, I guess, iba sa print Oh, ad, yeah. iba sa Yes. catwalk, iba sa Exactly. So, like, ano yan? Like, 100,000 pesos kailangan Ay, ko di naman. mag-ipon, ganun. That's a good question. Para siguro, yun nga lang talaga, no? Kailangan mong dumiskarte ng pera din para maka-attend ka ng workshop. But these workshops, I think, siguro at that time kasi parang alam ko nasa mga 5 to 10,000 lang naman yata yun. I mean, kahit nga ngayon, yung kay, I still remember, I think yung kay Paolo, how much was that? For a 2-day workshop, hindi ko maalala kung tama ba yun, 10,000 yata yun, parang ganon. And it was before pa. Oo. Before pandemic yun So recent lang. I thought like parang 5 years ago, ganun. Siguro mga 3 years ago, ganun. 3 years ago, parang ganun. Pero yung, alam mo tong workshop na to, di ba host na ako, pero I joined the workshop and alam mo yun, parang you still learn things kahit na nandun ka pa. Kaya nga minsan, even if you're already a model, pwede ka pa rin mag-workshop. Bakit? Kasi there may be things na miss out mo. Pero kailangan kasi yung mga pinupunta mong workshop, kilala din. Like for example, I believe si Boy Abunda, meron din siyang mga workshop, 'di ba? Sa host. Hosting, Pero yeah. yes, kay Boy Abunda naman, I think it's more of a celebrity-ish na yung yung forte niya, kumbaga. Si Paolo kasi maraming klase ng hosting eh. Merong pageant hosting, meron siyang yung talk show hosting, TV show hosting, gano'n, di ba? And in fact, you can see him in the news right now. Parang parang sa TV5 din yata, di ba? Minsan nag-host siya sa balita pag umaga. So, parang hindi ko alam kung newscaster ba tawag sa kanya. But yun, 'di ba? I mean, hindi mo talaga masabi yung yung path pagdating sa hosting. Marami rin siya. Marami rin klaseng hosting. So parang modeling din, meron ding maraming klaseng model. Sa hosting, marami din klaseng hosting. Oo, yun. Ano, dude? May horror stories ka ba? Horror stories po siya yan. Horror stories. Ano yung sige. Wag na, hindi na natin. So, handa na ako. Sige, wag muna tayo. So, yung lang, like a gig. Hindi naman it's lang, papashare lang ako kasi, di ba, it's not all, alam naman natin di ba, para sa kapakanan din ng mga nakikinig kung umabot sila dito sa section na to. I don't know, man. But, anyway, para sa kapakanan nila, di ba, hindi naman yan all sparkly, di ba? I mean, syempre, on my end, may nag-host din ako ng festivals minsan, di ba? Nung like way back, and nakaka-enjoy naman talaga. Di ba? Talagang enjoy, nakikita mo yung energy na nakikita mo talaga eh. Tapos, nakakapag-command ka ng yung audience, yung pagbinatuhan mo sila, magre-respond sila sa'yo, tapos introduce mo yung special guest or, di ba, yung mga ganun. It's some sort of, di ba, may back and forth ka na ganun na, na nakaka-high din yun in a sense eh, di ba, na parang it's all worth it, nakakatanggal ng pagod. Pero yun nga, may mga times din talaga na may horror. May mga horror na, oh shit, parang what the fuck. Yung sa mga gigs mo, man, ano yung worst?
na yung hindi mo makalimutan hanggang ngayon. Kasi may mga gigs talaga na pag ginagawa mo na siya ng medyo may katagalan, alam mo na like, yeah, prod yan eh. Ganun, it's part talaga yan ng production. Ganun, you just gotta, may mga moments tayo na ganun, especially pag mga sobrang lalaking events, di ba? Na hindi ka na pwedeng bakit ganun? Hindi, talagang ile-let go mo na yun. Pero meron bang experience ka na hanggang ngayon na parang dala mo pa rin na parang, it's just talagang tumama siya sa'yo nagkaroon nag-leave siya ng bad impression na bad impression na di ba, parang I won't do business with this production or something again. Yeah. Any gig ganon, event? Actually, now that you've asked, naman, minsan kasi hindi ko rin, para sa akin kasi minsan shit happens eh. So, usually, ang experience ko, ang bad experience ko when it comes to hosting, since you mentioned yung parang, when you talk, people are responding. Sa wedding kasi, yun minsan mahirap. Or hindi lang wedding, but Filipino crowd, you don't really get their full response, kumbaga. Kasi pag like for example, ako mag-host ako ng MPL, yung Mobile Legends Professional League before. Sasalita ka, hype ka, tapos yung audience mo, marami. Tapos biglang parang, blah, blah, blah. Tapos biglang tahimik lang sila, parang, crew. Nakaka-throw off nga yun ng mo, ng momentum mo, ng energy. Ayun, naalala ko, there was this one time na hindi ko makakalimutan, na naalala ko kasi, ikaw, nakasama kita noon, yung sa West G. Ayun, nagkamali ako nung tayo nagpagkabanggit nung title ng event. So yeah, that was actually super stupid noon para sa akin. That as a host, ESG? Saan to? ESGS? Hindi. Sa Glorieta. Glorieta? Doon nga sa yun, doon sa Logitech, yun ba yan? No? Other, baka hindi ako yan, man. Baka nag-memory. Wala akong maalala sa WESG na nagka-partner tayo doon? Hindi. Nag-host ako, tapos parang, hindi, alam ko nandun ka, kasi I know, to, yung may tournament yun. Yeah. Tournament, exactly. Tournament. Yeah, gets. Okay. Yeah, pero hindi ko maalala yun na ka pala doon. Napila, nadulas ka doon. Oo, yun, men, para sa akin, isa yun sa pinakatanga ko na nagawa. Kasi as a host, you need to be very careful when you mention the name of the event. And para sa akin, parang I got the names mixed up. So, parang, ayun, nahiya ako nun. Kasi para sa akin, it was, well, for me, at that time, that was one of the big events na parang excited ako nun eh. Kasi, Glorieta, di ba? Parang at that time, hindi pa tayo masyado umabot sa mga ganong events eh. But, yung crowd mo, nasa mall ka. So ako, para sa akin, pressure yun eh. At that time. So, napagalitan ka ba nung? Hindi naman. Okay lang naman sa hindi naman sa production. Hindi naman sila nagalit. Actually natuwa naman yung client after the event. Parang kasi hindi naman nila yun eh, parang masyado napansin. Parang pa rin, job well done pa rin naman kasi natuwa naman sila sa energy ko. So parang ganun. Tsaka Asian yun eh. Pagkakatanda ko, if I remember, parang may Singapore, di ba parang ganun yun eh. Singapore, Vietnam, it's a Southeast Asian event sa Glorieta. I remember now, yeah. I think, that was siguro around 4 or 5 years ago or around that time, no? Yeah. So, dude, mga nakakailan na yung nakakailang gigs ka na so far, tingin mo, like, at 500 or wala pa naman siguro or something. Wala pa siguro. So, like 500.
O mga 100 gigs simula nung mag-start ka ng ano, ng Depende yun anong na klase, modeling ba or hosting? 'Pag ano mas marami mo nagawa? sa tingin ko mas marami yung ano, yung as a model. Kasi yung hosting, just few years ago lang ako nag-start mag-host eh. Mhm. Mhm. And ayun, para sa akin kasi mas tumagal ako sa modeling. Parang Mhm. I think Ilan? mga Ilang gigs nang inaabot mo? Sabagay yung since kung ano mga, a decade worth of, experience. Putya ano master level ka na pala. 'di Technically. naman. Dude, 10,000 hours lang master ka na, expert level na, eh. Sabagay. Eh, siguro ako parang ang masasabi ko lang din sa sabi mo nga decade of experience, ang siguro people skills, you know how to interact with people, may mga pasaway na tao. So parang yeah, you could say na parang medyo kabisado ko na pagdating sa ganyan. Actually, parang confident naman ako na ano, na sabihin na, sige, bato mo ako diyan na kaya ko 'yan. Gano'n. Mhm. Kahit sa hosting confident ako na ano, yung parang sige anong gagawin natin ganyan, kaya ko. Siguro ang parang mahirap lang sa akin na iisipin ko, ano ba? Commercial, 'yan, commercial. Kasi acting, kailangan kasi when you act, ano 'to, eh, yung may mga peg din kasi kailangan yung mga ano diyan minsan, yung 'pag sa director kasi minsan 'pag nag-o-audition ka, sige ano VTR, profiling, alam mo yun minsan iniisip mo, ano bang kailangan kong gawin para makuha ako sa ganito, Hmm. 'di ba? Yan ang frustration ko, eh, kasi siyempre ako gusto ko makuha 'tong project na 'to, gusto ko talaga, gusto ko, pero hindi mo makukuha and siguro 'yan, naalala ko lang din, one of the bad experiences na makukuha mo when it comes to workshop or even sa mga auditions, 'pag yung na-approve ka na, tapos last minute ika-cancel. Yun. Yun Oh, yung mga 'di ba? hassle yun. 'Di ba? Nakakainis naman nun. Oo, yun men. Na-book ka na't lahat, Ah, tapos last minute, "Sorry, cancel tayo." So sira yung cancel schedule. cancel ka or cancel yung buong project? Yung Cancel nangyari sa'yo? cancel cancel ka gano'n or Oh, shit! Papalitan ka bigla, ganun na lang? may gano'n. The fuck? 'Di pero ano men, ito nangyayari usually, um pagka-commercial, worst case scenario yun ha, na parang kasi, meron akong nakilalang gano'n nangyari na ano na kami, final casting, ayan na, workshop na. Kasi sa workshop, the reason why there is a workshop before the shoot date, kasi para by the time that nagsushoot na, wala na kamang masyadong problema sa acting, gano'n. Or if ever meron man makikita ng problema, doon sa workshop pa lang. So, kasi puwedeng pumasa yung talent dahil sa, audition niya, Looks? simpleng acting, yes. But when it comes to workshop 'no, yung eto na yung gagawin natin tapos hindi niya na magawa ng maayos, problema yon pagdating sa shoot day. So, yun yung naging nangyari. Meron kaming kasama before, pinalitan siya kasi hindi niya magawa ng maayos yung pinapagawa sa kanya during the workshop, days before the shoot. Ayun. Ito ba yung Calbee na ano, Hindi. commercial Saka shoot? Okey. yung kalbi ko, pare sobrang blessing yun, di ko in-expect yun, eh. Ikuwento mo naman, kasi, yun yung ay yun ba ang ano, like pinaka like biggest ano mo so far? Yeah, I think din 'di ba yeah. based sa mga ano like yung kasi ano yun, eh, 'di ba TV network lahat yun, eh. Lahat Oo. TV, internet, lahat lahat ng ano dun, Mm. at paano pala yun ano dun? Paano yung I think it's Audition? one of your career highlights mo talaga yun, eh, Oo. 'di ba? Paano ka na paano 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 ka nag-land sa project na yun? Alam mo yung fun fact pa doon kasi Calbee is actually the product na pino-promote nung isang kinosplay ko na character, si Jumin Han. Jumin Han is from Mystic Messenger, it's a mobile game.
Korean mobile game. Tapos Calbee yung ano rin nila, yung product. Kinosplay ko yun si Jumin Han. So very, very timely siya. Sobrang coincidence yun. Kaya, tuwang-tuwa talaga ako noon nakuha ko yun. And so yeah, going back dun sa story, dun sa audition, actually, ang kinailangan nila doon, mga Japanese-looking guys. Hindi ko pa alam na Calbee. Hindi sinasabi kasi sa amin yung brand talaga. Pag nag-audition ka kasi hindi sasabihin sa yung brand. They will just let you know if it's for chips or telecom or soap, mga ganon, general information lang, but not specific on what brand. So, ayun, yung sa akin, audition ako, sige. Ang nakakatawa yun kasi forma ko pinilit ko na parang medyo parang formang wild din yung mga Japanese kasi 'di ba parang alam mo yung mga Japanese maganda rin yung manamit sila eh. Yeah, flashy. Flashy. So ako during the final casting kasi nakalusot ako dun sa initial casting. Sabi ko, wow, ayos. Tapos nung final casting, pucha men, yung mga kasama ko lahat Hapon. Ako lang yung Pinoy. Oh man. Sabi ko, mga ilan kayo nun na sa final, like parang final short casting. list? Oo, yung final casting na tira ang maraming nag-audition pero naiwan mga 8 na tao, 8 guys. Tapos yun, puro Hapon. Tapos yung isang guy pa nga doon, si Umo Rice guy, yung gwapo na nag-viral yun eh. Gwaping siya. Ewan ko, nag-talent kinuha yatang talent ng ABS yun eh, or GMA. Basta nag-viral siya. Kasi parang nagbebenta siya ng Umo Rice nga sa QC area. Tapos syempre gwaping. So matangkad pa. So alam mo yun, sikat siya eh. Ay, nag-PBB. Hindi ko alam kung nag-PBB nga yata yun eh. Tapos yun, men, nung final casting, pinapasayaw kami. Sabi ko, putyang kala. Ang nakakatawa nun kasi ang nangyari nun, pinapasayaw kami. Pagod ako, pero sabi ko, kaya nyo ba to? Sabi ko, kaya po. Kahit hindi ko kaya ko. Ba't po siya? Nasa grand finals ka na nun eh. Oo, kaya yan kahit anong mangyari. Merong doon. Nung time na yon sabi ko, ay wala, hindi na ako makukuha dito kasi yun yung parang biggest threat para sa akin. Sabi ko, shit, hindi ako gwapo tulad nito. Hindi ako matangkad tulad nito. Ito, lakas ng dating, ganyan. Tapos, ano ba nangyari nun? I don't know, parang siguro hindi niya makuha yung steps. Tapos, yun, yung nagulat na lang ako, sinabi sa akin na Carlo, congratulations, you got the project. So, kayo ni Kazumi. Ni Kazuki. Ayan, si Kazuki, he's actually, isa siya sa mga komedyante from The Funny Ones sa ABS, sa Showtime. Yun. Tapos, ayan, he's actually a good guy. Si Kazuki. Actually, gusto ko nga makipag-collab sa kanya siya, he's a Japanese, legit Japanese siya. And he wants to stay here in the Philippines. Mahal niya yung Philippines, pare. Gusto niya talaga dito. Unfortunately, ewan ko kung paano siya na-survive ngayon eh. Before nasa QC siya nagsistay, pero ngayon nasa may siya sa may Subic or Pampanga, yung living the province life. Masaya daw eh. Masaya siya eh. Masaya siya sa ganun eh. Natutuwa nga ako para sa kanya eh. Ayun. Mga ilang araw dude yung take niyo dun sa dun sa Calbee project, like One yung di ba shoot 1 day lang yun. 1 day lang yun men, pero mahaba-habang araw yun. Maaga nag-start yun, maaga call time. So nag-shoot din kayo the same day o hindi naman. Yung workshop separate yun sa shoot day. Ilang di ba na nakuha mo na yung project, nag-close na kayo. Ilang araw pa yung inabot nun bago kayo nakarating dun sa final cut nung commercial? Siguro just
a week lang yata. Parang ganun, or a week or 2, ganun. Anong naging experience mo dun, bro? Dun sa siyempre nakuha mo na, 'di ba? Like ano na yung naging siyempre ibang production na yun, eh. 'Di ba? Ano ba, like parang, nakaupo ka na lang, hair, makeup, gano'n, tatawagin ka. Paano yung mga naging kasi parang kung nakuha mo na yung project, eh, 'di ba prima donna ka na ba nun? Hindi kasi, Prima-donna ka na. ano kasi ako men, hindi ko kasi, yeah, I understand your point, no, yung mga ganyan. May mga taong ganyan, pero ako kasi parang hindi ko kasi nakita sa sarili ko na magiging ganun ako. Na parang, okay, make-upan mo ko, parang feeling artista. Kasi ito rin yung sa akin na, yung when I got the commercial, hindi ako nagiging kampante hanggat hindi natutuloy ang shoot. Kasi things, and, anything could happen eh. Anything could happen, pare, na pwede ka pa rin mapalitan sa last minute. Kaya nga, magpasalamat ka pag nag-shoot na kayo. Kasi yun, definitely, unang-una, mababayaran ka doon. Pero yung, minsan nga pare, nag-shoot, pero hindi pinalabas yung commercial. May mga ganon. Kasi parang hindi nagustuhan. So, inulit. May mga ganon. Kaya nga para sa akin, parang pinagdadasal ko pa rin na, okay, sana makuha, sana matuloy. Tapos pag after ng shoot, sana ipalabas. Sana maganda yung outcome. Sana pakita ako ng maayos, na makilala ako. Ganon. Ayun, men. Pagkatapos nung Calbee project mo, men, anong naging pagbabago sa like ano mo? Kumbaga like sa personal and career wise, kasi I mean na kasi 'di ba pagdating sa mga ganitong creative pursuits, medyo blurred yung ginagalawang space mo, eh, na may yung personal life mo dahil involved ka sa craft mo, 'di ba? It becomes some sort of a personal, it's a personal thing for you. So after that, di ba nag-explode yun, eh, nakita nga commercial, ganyan. Anong like that, did it lead to like more projects, or More ano ba, projects. mga picture sa kalye, mga ganun, di ba? Mga Hindi ganung naman, klaseng shit. lang. Kasi ang naging problema lang dito, some people, of course, some people who are close, really close, or for those people who know me, makikilala nila ako doon. But, for some people kasi sasabihin, naka-shades eh. I mean, naka-glasses ako doon sa commercial na yon. Naka-glasses kasi kami pareho. So, may shade of yellow kasi yung Yellow. glasses namin. Kaya hindi, may mga ibang tao hindi kami makikilala. But pag kilala mo, kunwari, kapitbahay mo ako, uy, congrats, gano'n. Tapos syempre, may ibang papapicture, gano'n. Ako naman, syempre flattered ako. Hindi naman ako yung tipo ng tao na parang, kasi para sa akin din, pare, yung pagsikat. Ano lang siya eh, yung lilipas din. Kaya hindi ko talaga, ayokong isipin sa sarili ko na sikat talaga ako, na parang yung palagi akong sikat, gano'n. Yung may gano'n kasing ibang tao na parang, oy, porket sikat siya, mataas siya. Yung mga gano'n na mataas na yung feeling sa sarili na porket sikat sila. Pero ako kasi parang it's a no-no for me eh. Na pagka ganyan, stay humble lang. Stay humble lang kasi hindi mo masasabi yung panahon, sikat ka ngayon pero lalaos ka rin eh. Parang gano'n. Yun yung naging mindset ko kasi na dapat maging humble lang. Very I guess hindi para sa iyo yung star glitz and glamour. Alam mo na, like pipicture nga may paparazzi. May paparazzi. It's good to have that kind of feeling sometimes, but for me it's not really always like that. Parang hassle din niya, no? Parang yung mga paparazzi na hindi ka na makalabas, 'di ba? Parang parang maganda siguro may project kang malaki, pero afterwards nga parang
Yeah, you can just chill and live sort of a normal existence din na nakakapag-grocery ka pa rin. Ah, Oo. Yeah, oo, yeah, actually iba yun, yeah. iba sarap sa feeling yung gano'n kasi 'pag sikat ka, 'pag artista hindi normal ang buhay mo, hindi ka makakalabas na pupunta ng mall kasi may mga tao, 'pag nakita ka papa-picture gano'n, 'di ba? Mm. May ano ngang storya diyan, eh, parang sino ba 'tong ano na 'to, stand-up comedian siya kinukuwento nga raw niya na parang yung sumpa ng pagiging famous Gifts na and Others. parang I forgot, eh, pero ano siya, hindi siya Pinoy. Parang Hmm, kinukuwento lang niya parang it's either interview or sa stand-up special niya na ah, parang galing daw siya sa CR tapos parang paglabas niya sa CR may gusto magpa-picture. Parang, "What? oo, Kakatapos ko lang tapos ko lang oo, Jumels." oo, may Natapos mga ko lang Jewels ta's putang ina what parang wala ba kayong oo nga naman parang yung punto nga niya is parang putang ina naman ano, 'di ba? Parang oo nga naman kagagaling ko sa CR man, 'di ba? Parang oo, kung ano nun parang magpapa-picture ka ba na 'di ba parang may ganong klaseng culture nga na for some reason there's some weirdness in that part ng pagiging, I guess yun nga yung yeah, pagiging sumpa ng pagiging sikat, famous na, oo, celebrity ka. Which actually brings me to the another point. Sa tagal mo na siyang na ginagawa yung yung lahat ng ginagawa mo yun, yung mm, kahit paano 'di ba, you're still striving dun sa napili mong oo, linya na ito nga 'di ba, entertainment na show business na parang nandiyan na yan, eh, dun nandun ka talaga sa space na oo, yun. Ano chong yung kailangan na discipline na I guess kailangan mong i-establish para ah, tumagal din yung kunyari ako zero or yung mga aspiring na mhm, maging na pumasok sa ganyang klaseng linya ng ah, industry. Ano chong yung discipline? Kasi nakikita ko nagpo-post ka na nag-gym ka which is ako oo, parang I'm not a gym guy pero yeah, yeah, mm. yung mga ganun dude like yeah, could you give the listeners I guess our listeners a couple of pointers na Mm. fundamentals para at least yun yung parang baseline mo na pwede mong yung discipline na nag-work para sa'yo. I mean, Hmm, this sounds like magre-reveal ka ng secret sauce mo eh. mm. Pero, Sige, yeah, sige. dude, sige. Yung kaya mo lang na pang kasi syempre 'di ba, malay ko Yeah, ba kung yeah. nagpapa-inject ka ng botox, Oo. mga gano'n. Oo, 'Di mga bahala ka gano'n do'n. ako, botox sa puwet, may mga gano'n ako. So, Hindi dude, man, sige para sa mga gustong kasi baka pala may listener tayo, putya magre-resign na siya, "Gusto ko maging model." oo, hindi pero Magre-resign alam na mo, siya. Go, go. you mentioned that, yung yung ako nagwo-workout ako. Kasi para sa'kin nung time na na sobrang na ginawa ko yung gym yung parang second home ko kasi halos everyday nagwo-workout ako tapos there was a point na sobrang ganda ng katawan ko na akala ng ibang tao naka-steroids ako. I think that was 2013 or 2014 or 15. Ano yun, sumali ako Century Tuna and ayun, ganda-ganda nung build ko nun, grabe. Um, ano ko nun, yung discipline ko nun, wala akong masyadong pera nun pero ginawa ko yung pagkain ko, kain ng yung budgeted lang na na pwede pang diet. Kasi 'pag for bodybuilders 'pag nagko-compete sila, gumagastos talaga sila. Bakit? Kasi may hinahabol silang protein count, tapos ano yung weight ng dapat na kinakain nila, ano yung dapat na kinakain nila for the day. May mga gano'n, may mga measurements pa. Kailangan isda sa gabi sa hapon, kailangan itong maubos mo na itlog, mga gano'n. Yung iba, ayun, iba sinasabi nga 10 eggs a day at least.
Tapos may Jesus. supplement lang. Dami Yes, nun. sir. Ginagawa mo rin yun? Like, yung sa Ako diet ginawa ko mo? 5 lang. 5 lang. Pero ano yun, men, pag nagpapakondisyon ka kasi, protein intake mo mataas kasi ang tips nga rin diyan pag nag-aano ka, pag gusto mong maganda yung katawan mo, yung protein intake mo is dapat kung gaano ka yung bigat mo. So, parang yung sa itlog, I think yung itlog, yung 10 is parang basta may mga ganong counting pa. So other than that, yung isang manok, dati yung isang buong manok, men, grabe. Ano yun? Parang requirement din yun everyday. Kakain ka ng, oo, may ganon. Kung gusto mo maganda talaga katawan mo, gagastos ka talaga. Kaya kami ng kaibigan ko, hati kami yung, kunwari, chooks dugo kasi mas mura. Parang ganun. Pero pag baliwag ka, okay yun. Kasi, pero mas mahal yun eh. So, pero mas mura pag bumili ka lang sa Grocery. yung grocery. Kasi isipin mo, man, naman siguro ito yung basic tip ko lang. Isa sa mga pinaka-secret ko. SOS ang susundin mo. Iwas kayo sa SOS. Sweet, oily, salty. Yan. Very, yan, napakagandang tip na ibibigay ko yan. Actually, natutunan ko rin to dun sa coach ko. SOS, sweet, oily, salty, iwasan mo if you want to have a good life. Kasi bakit iwasan mo? Kasi ito yung, especially yung salt kasi, I mean, ito lang yung mga stored knowledge ko lang hindi ako expert sa ganyan, but I'll share some of my knowledge lang. Yung water retention kasi sa katawan, lalo na pag may mga sugar ganun, matagal kasi mawala yan pag nag-intake kayo ng salt. Kasi yung salt parang nagko-convert pa siya sa water. Parang kaya mas tumatagal siya, parang ganun. Especially yung sugar. Hindi ko alam kung alin dun sa dalawa, but ganun siya. Pag pumasok sa katawan mo, magiging water. Tapos pag water kasi, mas maganda. Matagal bago matunaw siya, kumbaga. Tapos yung oil, syempre, pag oil, alam mo na, yung mga may bilbil ka, ganyan. So, tapos, pag water din, gusto mo ng malinis na water, kailangan distilled, hindi mineral water. Kasi pag mineral water, may mga minerals eh. So, pag distilled water, walang halo yan. Malinis ka talaga yan. Pag inom, labas ka agad, flash out yan. Wala nang pupuntahan ibang tubig sa katawan mo. Kasi pag mineral water or whatever, ibang water na hindi distilled, kasi distilled wala walang kahit ano, di ba? Pag mga ibang water na may halo, may mga minerals, dadaan pa sa katawan mo yan. So, ganun siya, men. O, di ba? May mga ganun pa. Ano pa ba? Ayun, basta yung SOS yun, very important. Yun, kahit yung isang yun, natandaan mo yung bagay na yan, malaking bagay siya. Bakit? Kasi, pag inisip mo na iwasan mo yung SOS, magiging parang healthy ang buhay mo. Bakit? Kasi magiging conscious ka. Like for example, ako, tubig lang ang iniinom ko as much as possible. Hindi ako iinom ng juice, hindi ako iinom ng soft drinks, hindi ako iinom ng mga may lasa. Tapos, tea. Okay ang tea. Yung mga tsaa, ganon. Tapos, ano pa ba? Siguro coffee rin pwede. Basta black coffee. Hindi yung coffee na may milk, latte, ganon. Hindi. Bakit? Kasi may sugar pa yun eh. Pag black coffee, puro black, yun. I-flush out lang niya. Parang i-detoxify niya yung sa katawan mo. Parang ganon. So, I hope I made my point clear dun sa part din. Sana pa. Ayun. So, ganun, men. Tapos ano pa ba? Ayun, coffee, tapos yung tea. Basta black lang siya. Basta plain lang. Hindi ka maghahalo ng mga sugar. Tapos, ayun, pagkakain ka, yung mga malasa, yun. Pag malasa ang kinakain mo, mas dapat iwasan mo. Ayun, di ba? Pero, syempre, tao lang naman. Gusto natin may mga kumakain. Minsan may mga cheat day din. You can eat. Pag strict diet ka, hindi mo talaga gagawin yan. Na, ako nung time na yun, nung nag-strict diet ako, pucha, yung kain ko nun, naawa nga sa akin ibang tao kasi
Sila kakain sila sa restaurant. Ako may baon ako, pipino. Yung isang buong pipino pinapapak ko yung ganon. Tapos green apple. Ano ba? Carrots. Yung kennel corn ba yun? Yung mga bits ng corn na ganon. Tapos ano ba? Cabbage. Broccoli. So yun, ganun lang yung pinapapak ko, men. Grabe yun. Tapos oatmeal sa umaga, saging, saba. Yun lang ang mga kinakain ko. In preparation to for a project, or is this para na talagang default okay, for preparation. Pero now that kumbaga parang wala kang project, ay yung mga nagra-rice ka rin, ganun, di ba? Oo. I guess, Jollibee, ganun. Ay, hindi. Umiiwas ako sa fast food as much as possible. Actually, pag kumakain ako ng mga pagkain na may lasa, I feel guilty sometimes. But, parang ang magandang gawin lang talaga doon, mas maganda kasi, kahit i-jogging mo lang, yun lang, para doon sa mga, kunwari, hindi tamad. Tamad. Tamad is the right word. But medyo brutal ako doon. Pero siguro para sa mga taong ayaw mag-gym or medyo ayaw muna, gano'n. Jogging, pare. Jogging is the best option. Bakit? At saka maganda gawin mo siya umaga. Kasi, pag hindi talaga kaya ng schedule, you can do it in the evening. But mornings are best kasi para at least na aarawan ka. Iba rin kasi yung feeling pag naaarawan ka para kang tao pag gano'n. Totoo. May iba kasi ayaw nila Sabi ko, that's wrong. Kailangan appreciate mo yung araw habang nandyan. Pagpapaaraw ka naman, hindi yung alas 11, alas 12 ng tanghali. Mga 7, 8 in the morning is fine. Ganun. So jogging ka, hindi kailangan mabilis. Brisk walking is fine. Gradual lang naman yan. Pag umpisa ka ng jogging mo, kahit mga 10 to 15 minutes yung first day mo, kahit lakad lang. Small steps lang. Ganun, okay lang yan. Basta may mga nagagawa ka na, at least may mga progress din yan Kasi after few days naman, magpo-progress ka naman Mag-improve ka naman. Nasanay ka na sa normal day mo. Sige, na tayo? Level up tayo. Mabilisan natin ng konti. After that, ikot tayo ng mas malayo. Ang challenging or one of the best things na pwede mo i-jog kung gusto mo talagang yung mga fats mo mawala kagad or mga ganon, yung mga inclined na lugar. Though I doubt na meron dito, pero pag elevated yung lugar, tapos nagja-jog ka sa mga ganon, yun, ay nako. Added stress no? Oo, iiyak ka doon pero magandang yun, pakondisyon yun. Yun. So, dude, talagang kumbaga parang naging lifestyle choice mo na rin siya no? Like for the longest time, ito talaga yung nakakatulong sa'yo na parang para laging in shape ka na kapag may project kang gustong kunin. Then, kung medyo nakapagpabaya ka ng konti, mas madali mo siyang mahahatak. I guess yung physique mo pabalik dun sa parang project ready ka. Actually, magandang lifestyle yun. Bakit? Kasi parang sa akin kasi inisip ko, nag-model ako before. Hindi dahil nag-model ako before, not only that reason, but because I want to see myself na even if I reach 50, by the age of 50 or older, fit pa rin ako. And isa sa mga parang gusto ko mangyari sa akin is parang isa ako sa mga tinitingnan ng mga tao. Maging inspiration ako na kahit na matanda na siya, kaya pa rin niya. Ibabalance mo lang talaga yung oras mo. I mean, hindi mo ba't kasi kailangan talaga mag-gym kung hindi mo kaya. Kung hindi mo kayang mag-gym, kaya nga sabi ko may jogging. Pero also, if you're gonna do an exercise, wag dun sa polluted area. Yun nga pala. Kasi I see some people, and I think they are stupid to do it. Ginagawa nila nagja-jogging sila sa may kalsada. So,
yung kunwari, mayroong isa akong nakita, sobrang tanga nito. Nakita ko along EDSA siya nag-jogging. Gabi siya nag-jogging. Sabi ko, putya lang, kahit naka-mask siya nun, tatagos, lulusot yung ano doon. Yung, how should I say it? Yung pollution, yung usok. Yeah, Diba? the particles. Yes. Kaya, Sayang yung effort, no? oo, men. Labo nun talaga. Kaya dapat, kunwari kahit sa neighborhood nyo lang naman, okay na yun eh. Basta hindi polluted. Kasi yung lungs mo magiging open if you jog eh. Tapos kung kung maliit lang yung space nyo, edi gawin mo, try mo lang na damihan yung ikot or basta pahirapan mo lang ng konti yung sarili mo. Gawa ka ng mga obstacles or something whatsoever. But ganun lang, kahit simple lang kung hindi mo kaya mag-gym. Yun lang naman. Pero kung mag-gym ka, syempre oras din kasi yan eh. So kung ayaw mo mag-gym dahil sa oras or kung hindi kaya ng oras mo, again, sa bahay, pwede mo na lang gawin yun. Mga ganun. Ilang oras yung ginugugol mo on a weekly basis sa gym, dude? Or I guess, pagpasok mo, ilang oras kang nasa loob? I feel guilty pag nandyan ako kasi supposed to be dapat ang training mo is around best is 45 minutes to 1 hour and a half, parang ganon. But in my case, umaabot ako ng total ko is around 2 to 3 hours umaabot ako. Kasi minsan, ang problema kasi pag sa gym, pag maraming tao, yun, madedelay ka ng konti. Tapos, ayun, minsan, kwentuhan. Tapos, ayun, nagsha-shower din ako dun sa gym. Siyempre, sinusulit ko na kasi sayang yung bayad mo kung hindi mo sulitin. So, yun, ganun ginagawa ko. Shower din ako dun. Kaya, yun. But ideally, every day. As much as possible if it's, pero ang sinasabi kasi dyan kasi parang 4 to 5 times a week yung ideal na mag-gym ka. Kasi yung iba every other day, di ba? If it's every other day, it's like 4 days a week. Yun siya. Pero pag gagawin mo 5 days a week, so minsan weekends mo yung pahinga, parang ganun. Pero tama naman talaga na may pahinga rin dapat yung muscle. How about dude sa physical, yung mo, do you practice some mental health techniques? Yung pag kumbaga super stressed, di ba? Like meditation, yoga, nagaganon ka rin ba? Ay, gusto ko rin yan pero wala akong budget para sa ganyan. It's good that sa Anytime Fitness, they do offer those kind of stuff na libre. Parang pakasama sa package. Hindi ko alam sa ibang gym kung may ganon. And, speaking about, mga ganyang yung meditation or mga stuff na pre-workout siguro. Ako kasi ang inspiration ko talaga, di ba sabi ko nga, yung gusto ko kasi parang by the age of 50, fit pa rin ako. Isa rin sa inspiration ko kasi para sa yung as a JoJo fan, kasi JoJos are fit. So I want to be, kasi ako JoJo, mahal ko yung JoJo JoJo's Bizarre Adventure. So kailangan since nagko-cosplay din ako, parang so inisip ko, mindset ko dapat fit ako. Yun yung parang nagiging inspiration and motivation ko. Though there was a point talaga na nawala ako sa circulation, na tinamad ako mag-gym. And it was like more than a year, tapos napabayaan ko yung sarili ko, nagkaroon ako ng bilbil. Kaya ngayon parang hirap din habulin na mawala. Pero one of the best ways talaga na how to remove your, love handles and your mga bilbil, mga taba, nasa pagkain mo rin siya talaga. Nagwa-fasting ka rin ba on top of your diet? Not only fasting, but yung pagkain mo kasi dapat talaga, yun, kung i-monitor mo rin siya, hindi ka kakain nga ng mga maalat, matatamis. Basically, parang yung pagkain mo mga walang lasa. So, naka-revolve na talaga yung, I guess, sobrang commitment to, man. Based sa mga sinasabi mo, parang, holy hell. Talagang ibang level ng
this is the level of commitment, I guess, para kung sa mga listener na still listening at nakaabot sila dito sa conversation natin at this point. Ano nga ba? Yeah, ganyang klaseng commitment pala. Right? Oo. Na talagang, damn, kaya I guess yung magiging controversial tong usapan natin na to pero anyway, I'd rather say it off air. But yeah, mamaya kapag off air. Pag off air natin na may mga kasi dude, okay fine, I'll say it. All right. Kasi this becomes like a political a politically charged topic lalo na sa social media. It's like, yung mga sinasabi nila na yung mga nakikita mo sa media is like, a fake representation ng isang 'di ba, parang nagbibigay ka ng wrong ideal na hindi maabot ng 'di ba ng mga kunyari mga standards of beauty or standards of na the media is evil kasi pag nanonood ka ng TV nakikita mo yung like the ideal yung mga ganong klaseng figures na nagkakaroon dahil dyan sa nakikita nila sa TV is nagkakaroon ng eating disorder or nagkakaroon ng yung mga ganong klaseng issues ba. Alright. But since sinabi mo kasi, yun kasi yung hindi nila nakikita yung effort na that goes para makuha mo yung project nila. It's your job. It's your job. Like yung mga sinabi mo just this now na revelatory na po siya. Ako, man, actually ako pa, I need to have my lasa. Mahilig ako magluto, syempre, di ba? Kailangan ko ng oil at this and salt and the sugars and the spices and all para masarap yung pagkain ko. Although I do make sure na on my end na nagiging yung eating habits ko rin is medyo mindful din ako sa kung ano yung intake ko. 'Di ba? Although not as brutal and as hardcore as like you do it na talagang counting calories na ganun, yun nga na and then once you browse something na magkakaroon ka ng this is like na parang sasabihin nila na this is a bad thing. Like what you see on TV or these parang unreachable beauty standards. Like, what the fuck? Parang, di ba? Like, kasalanan ba nila yun? Gusto na, like, di ba? Gusto mo may pangarap kang maging commercial model, you gotta put in the work. You gotta put in the sacrifices. Di ba? You gotta put siya, man. Ako sa totoo lang parang, di ba, sinasabi mo na kumakain ka sa restaurant, nagkakaroon may some sort of alienation towards you kasi may baon ka sa restaurant. Sila, kain lang ng ganun. Tapos ikaw, mga ganung klaseng sacrifices. But in return, you get to be, nakukuha ka sa GoSee. nakukuha mo yung project na gusto mo. Di ba? So, I guess, yung mga ganung klase, yeah, sure, I've said it na, but, pati yung mga, I'll drop this, yung mga fat shaming, yung mga ganung issues na ganyan na di ba, na parang, kaya nga, ayoko nang pumunta, magiging controversial. Makakancel ka. Masyado ng touchy ang mga sa mga ganun. It's like, di ba? But kakasabi mo lang di ba? Sa mo na parang magkaroon ka ng trabaho at makakuha ka ng gigs at makakuha ka sa GoSee na kailangan mo ng napakaliit na porsyento para mapunta ka sa Fashion Week. Mga ganung klase ba? Di ba? Which is actually, pwede rin nilang ma-reach yun if they put in the effort. Di ba? Parang ganun. So, but anyway, mapupunta tayo sa napupuno ako ng frustration at anger. Parang sarap nang sakalin.
Masyado madilim yung topic na yan. Anyway, nasa ba tayo? Balik tayo sa ano. So yun yung mga ano mga I guess best practices para mapunta ka sa to make it to thrive in show business and in the modeling and the hosting and that kind of linya. So yeah, mga listeners right now na nakaabot dito, I guess, yeah, pay attention. So yeah, also last Wabs. Alam ko natatawa kayo pero yung but yeah, anyway, mapapublish ito. So kung makancel tayo, well, ito na yung last episode. Dahil dito, no? Dapat hindi ganun, di mga, it's to the point, nakakalimutan yung mga tao ngayon, no? Diba? Nagka-cancel. Di ba cancelin ka? Bakit? Kasi pogi ka. What the fuck? Bakit? Unrealistic yung ganda mo eh. Like, what the fuck, man? Pero cancel mo yung Miss Universe. Lahat ng yun sila, putya, napakaganda lahat, di ba? Cancel mo sila, unrealistic beauty standards. Di ba? Maka-cancel ka, bro. Ano ka lang, unrealistic body image. Yung mga ganong shit. Like, what the fuck? Magdisiplina ka rin. Di ba? Para makuha mo yung ganon. Anyway, di nila makareklamo lang eh. May mga ganon na talaga yung panahon natin ngayon eh. For what it's worth, yung internet naging double-edged sword siya na naging ganun eh. Social media and all of that shit. So, ano na to tuloy? Teka, tingnan ko yung notes ko. Nawala tayo sa body shaming and shit. Ayoko na mapunta doon, men. Maka-cancel tayo doon. Ano na to? Sasagutin ko pa naman sana. Pero sige. Ikaw, bahala. Wag na. Offline. Offline na lang natin pag-usapan ng mga controversial, cancelable Then pwedeng topics. next time, basta hindi pa tayo makancel after this episode. Sige. Game ako dyan. I-address natin lahat yan isa-isa. Mga ganyan. Ito pala. So, I think na-cover na natin yung mga tanong ko sa'yo. Last, may mga gusto ko bang i-promote or something or na mga next paano kanila mako-contact yung mga nakikinig or something paano ba sa project ganoon. Go. GCash ko is joke. Lagay natin yung QR code mo. Yun. Ayan, QR code yan. Sige. And then well, of course, before I jump into that, thank you Hero Mac for having me here. Na-appreciate ko yan. Ano pa ba? Ayun, ano pa ba? Actually, ang ayoko lang minsan, siguro social media kasi lagi kang nasa social media. Kung hindi, iwan ka, kakalimutan ka ng tao. That's a fucking reality. I hate it. Actually, ayoko sana nagpo-post masyado sa social media, but people kasi ito lang siguro additional lang para dun sa mga listeners na umabot pa dito. Huwag kayong masyadong mabother para dun sa mga people na nagla-like sa mga posts ninyo. Kasi there are some people kasi na nade-depress sila kasi wala masyadong nagla-like ng mga posts nila. Hindi naman don't feel that way kasi sometimes even Facebook has a messed up algorithm. So it's possible that yung mga tao hindi nakikita yung feed mo, ganon. Stupid yung system Dati hindi naman ganon but now it has evolved to that way. So yan, again, don't feel bad pagka mga ganon wala masyadong likes yung mga post mo. Maybe your time will come, may mga ibang post ka na mapapansin, may ibang post na hindi, kahit na sobrang ganda ng content na ginawa mo, minsan wala talaga or pwedeng mo i-try sa ibang platform. Maybe may mga formula rin kasi yan hindi ko lang kabisado. But yeah, you can ako social media ko if you want to support me, yung page ko dito, I have Facebook, Instagram, Twitter ko hindi pa ako active, but Joe Star Scream,
That's my online name. Joe Starscream. JoeStarscream. Joe Starscream. Yan. That's what I usually use. Even in YouTube, you can check me out there. Yun ang gagamitin ko sa mga social media ko. Joe Starscream. Yep. As much as possible. Okay. Yung business email mo, do you have a business email na para sa mga gustong mag-ano sa'yo? Basta mag-donate. Kasi, oo, gusto mag-donate. Or is it okay? Or email ka nila may OnlyFans? OnlyFans ako eh. OnlyFans, isa lang. Email ko is yung business account, business email is joestarscream@gmail. So parang pareho lang din. Yun. Yun lang ang naisip ko. Alright. So I hope yan yung sa mga, kasi yung naabot ko na ng podcast na to is, parang may mga naabot din siya sa mga foreign countries. I think Qatar, Germany, mga ganun. I don't know, baka sa mga English podcasts ko, mga English episodes, but baka may mga Pilipino rin. Dapat English tayo. Pinoy tayo. Okay lang. Okay lang yan. May mga Pinoy na nakikinig. So, yeah, I guess that's it for now, man. Dito sa episode nito, salamat din sa, for indulging this. Marami akong tanongin doon. Pero, enjoy naman Enjoy naman yung kwentuhan. Ang dami kong natutunan. Pero, tsaka na natin puntahan yung mga mas controversial na mga cancelable. Mga pang last episode. Baka makancel tayo. Kakailang episodes pa lang. Pero, whatever, fuck it. But, yeah. Alright, so yeah, that's it for now, Ben. Thank you and salamat. Salamat.